Sino po dito, pag may problema, may pangangailangan, takbo ka agad sa ATM, GCash, o sa Bombay. Ganun talaga po minsan, no po. Pero meron po akong alam na ATM na hindi po nauubusan. Meron po ba nun? Meron po. Meron pong ATM na hindi po mauubusan. Yan po yung ask God and thank Him in advance and magnify the Lord forever. So kapag kayo po ay may pangangailangan, kay Lord po kayo lumapit. Siya po ang ating ATM. Amen. Si Lord po yung ATM po natin na kailanman hindi nauubusan. Palakpakan po natin ang malakas at Panginoon. He is our provider. He is our sustainer. He is our supplier. Praise God. Sino po ba ang lalaking ito? Who is this guy? He is Dr. Masaru Emoto from Japan. Pangalan pa lang po, Masaru Emoto. So, Japanese po yan. Siya po yung nag-experiment sa tubig around 1990s. Kung na-encounter nyo na po yan, scientist po yan. At sa kanya pong experiment, kumuha po siya ng tubig at yung tubig po kinakausap niya, whisper niya, pinapatawan niya, para po siyang nasisiraan ng bait, pero experiment yun eh. Andyan yung tubig, kinakantahan niya, sinasayawan niya, kinakagalitan niya. At nakakatawa, mukha siyang may sabit, tingnan mo yung katabi mo, wala naman, di ba? Pero itong taong ito, kala mo may sabit, kasi ini-experiment niya na pwedeng mag-react yung tubig. Andyan yung kinakagalitan niya, andyan yung nilalambing niya, andyan yung kinakantahan niya, sinisigawan niya. At ito po ang kanyang na-discover po. Every time po na nagte-thank you po siya, nag-I love you sa tubig, nagsasabi siya ng mga positive words. Pakisabi po, positive words. Every time na sinasabihan niya po ng mga magagandang salita, nakita niya yung tubig, gumaganda rin po yung crystal formation ng tubig. Gumaganda. At kapag sinasabihan niya yung tubig na, you are full, I hate you, wala ka, sira ka na. Kapag sinasalitaan niya ng, pakisabi po, negative words. Pakisabi po, toxic words. Nakita niya yung reaksyon ng tubig, ang result po, pumapangit at nababasag po yung mga crystal formation. Yan po yung kanyang experiment. At kung ating pong lalaliman pa po, 70% po ng ating katawan, water. Tama po? 90%, hawakan mo yung ulo ng katabi mo, 90% ng utak mo, tubig po yan. Tama po? Kaya nga po ang kanyang conclusion, sa mga sinasabi po natin, sa mga lumalabas sa ating bibig, may impact yan. Pakisabi sa katabi mo, may epekto yan. Sabi mo sa kanya, lahat ng sinasabi mo sa akin, maganda man o mabuti, may dating yan, may nangyayari. Tama po? Kaya nga po yung taong may sakit, kapag sinabihan mo yan ng wala ka ng pag-asa, isang bulati na lang ang nag-iintay ng pirma. Mawawala ka na sa mundong to. Kapag nagsasalita ka ng gano'n sa mga may sakit, aba, mapapadali buhay niyan. Tama? Tama po? Kaya nga po, yung iba po naniniwala, yung iba po hindi po naniniwala sa ganitong experiment. Ang tanong, totoo ba? Yan ang tanong. Well, sa akin, ano ba sabi ng Biblia?
doon tayo ulit babalik sa Word of God. Sa Word of God, mga kapatid, 2,000 years ago, sinabi na po ng Diyos na meron pong power sa ating pong mga sinasabi. Sinabi na po ng Panginoon, there is power in our confession. Pakisabi nga sa katabi mo, mag-ingat ka sa mga lumalabas sa bibig mo, sa mga sinasabi mo, sa mga kinakanta mo, sa mga pinopost mo, ingat ka dahil there is power in your confession. What you confess, you are going to possess. Kaya huwag kang kakanta ng mga negative na kanta, mga pangit na kanta, mga kantang pagkatalo, mga kantang pagkalugi, kadiliman, mahirap yan. Na po? So, ang tanong ulit, sa Bible ba may ganito po ba? Sa totoo lang, hindi na po kailangan ng Diyos ang experiment ng isang Japanese para i-prove yung kanyang sinasabi. Kasi nauna na siya eh. 2,000 years ago, nasabi na po sa Biblia na bawal po magsalita ng anuman pong negative. Sinabi na po ng Biblia na kinakailangan maging maingat tayo sa ating mga confession. Ang sabi po ng Proverbs 18:21, pakibasa po ng malakas, basahin mo ng malakas sa katabi mo, death and life are in the power of the tongue. Mga kapatid, ito po yung sinasabi natin na may power po yung ating mga confession. Kaya kapag ikaw ay may sakit, sabihin mo lagi yung mga salita ng Diyos na nagsasabi ng kagalingan, kalakasan. Sabihin mo yung mga pangako ng Diyos na nagsasabi ng walang imposible sa Diyos. Walang mahirap sa Panginoon. Mark 11:23, ano po ang sabi diyan? Whoever says to this mountain, it will be done. Mga kapatid, as we speak the word of God, pakisabi po, in faith, it shall come to pass. Lahat ng sinasabi natin na salita ng Panginoon, mga pangako ng Panginoon, kung ito ay iwiwika natin ng may pananampalataya, mapangyayari po ito sa ating mga buhay. Praise God. Ephesians 4:29. Basahin muli natin. Let no corrupting talk come out from your mouth, but only such as is good for building up. Huwag daw po yung mga corrupting words, corrupting talk, yung nakakasirang mga salita, huwag daw po yan ang lalabas sa atin. Pakitapik nga yung bibig ng katabi mo. Huwag lalabas sa bibig mo yung mga ganyan. Kundi hayaan mong yung bibig na yan ay gamitin ng Diyos para maging pagpapala at makapagdala ng kapurihan sa Panginoon. Can we say amen to that? Amen. Ang ating po mga anak ay biyaya po ng ating Diyos. Ang mga anak po ay inheritance from God. At ang ating po mga anak, para po silang sponge, fertile ground, na anumang sabihin po natin sa kanila, lalo-lalo na po yung po mga maliliit na bata, mula sa tiyan hanggang 7 years old, napaka-sensitive po niyan. Lahat po ng iwiwika natin, bibitawan natin, itatanim po natin na salita ng Diyos, may power po yan, mapangyayari po yan, magkakaroon po yan ng manifestation. Naalala ko po yung tatay ko po, lagi siya nagsasabi sa akin ng mga word of God. Maliit pa po kami noon, maliliit. Pero nung nagbinata po ako, alam niyo naman po, pagkabataan, nandiyan yung naliligaw ka, nalalayo ka sa Panginoon. Kahit naligaw na po ako ng landas, yung po mga naitanim sa akin na word of God, naaalala ko pa rin. Kaya nung after po niya magtrabaho sa gitnang silangan, pagbalik niya po ng Pilipinas, niyaya niya po ako sa church. Mabilis po na nag-work yung Holy Spirit sa akin kasi nung bata po ako, nakapagtanim na siya ng mga salita ng Diyos. Sino po yung mga bata pa lang po dito? Nasa Sunday school na kayo,
nasa daily vacation Bible school na kayo, aba, napakaganda niyan kasi bata pa lang kayo, nataniman na tayo ng salita ng Diyos. And that is good. Napakaganda po yan. Amen. Kaya kung kayo po, balang araw, sa mga dalaga natin, taas nga ang kamay ng mga dalaga, magkakababy po kayo balang araw, nasa tiyan pa lang, yung baby, nag-i-speak na kayo ng Word of God, ng mga salita po ng Diyos, hanggang sa paglaki niya. Pag pinalaki mo yung anak mo sa salita po ng Diyos, magiging mabuting tao po yan. Malakas nga na amen po dyan. Amen. Yan po yung tinatawag na brain wiring. Brain wiring po yan. Kasi napaka-absorbent ng brain ng isang maliit po na bata. Praise God. Pakisabi po, good news. Kung tayo man po ay may mga tinanggap na mga negative words, kung tayo man po ay sinumpa, may mga pangit na sinabi sa atin, huwag po kayong matakot. Sabi ng salita ng Diyos, hindi po yan mapangyayari sa atin. No weapons of the enemy shall prosper against you and me. Pangako po ng Diyos yan sa Numbers 23:23. Minsan kasi parang natatakot tayo kapag may mga salita na sinasabi sa atin. Mga negative, mga toxic, iki-curse tayo, isusumpa tayo, pakihampas yung balikat ng katabi mo, sabi mo, hindi mangyayari yan. Kahit 1%, hindi yan mangyayari sa'yo, hindi yan magaganap sa'yo. Bakit? Kasi you are a child of God. Ang isa pong anak ng Diyos, pag sinalitaan mo ng mga bagay na hindi maganda yan, ang gagawin po ng Panginoon, sabi po sa Numbers 23:23, yung mga sinasabi na negative sa'yo, ang gagawin ng Diyos, magiging positibo yan sa'yo. Pag sinasabing mamalasing ka, anak ka ng Diyos sinabihan ka ng mamalasin, ang gagawin ng Diyos, lalo kanyang pagpapalain. Pag sinabing sinumpa ka na magkakasakit ka, mamamatay ka, ang gagawin ng Panginoon sa iyo, bubuhayin ka, palalakasin ka niya, papahabain pa buhay mo. Can we say amen to that? Amen. At delikado nga po kapag tayo sinalitaan ng hindi maganda, kasi po lahat ng sinabi sa atin na hindi maganda, taas nga po ang kamay ng mga anak ng Diyos. Lahat ng mga sinabi sa atin na hindi maganda, babalik po sa kanila yon. Yun po nakakatakot. Kaya kapag kayo po, sinabihan kayo ng hindi maganda, pag-pray nyo kaagad, Lord, huwag mong hayaan may mangyaring masama sa Kanya. Huwag mong hayaan na dumapo sa Kanya anumang sinabi niya sa akin. Kasi nga po, favored by God ka. You are a child of God. No weapons of the enemy shall prosper against you. You are covered by the blood of Jesus. Dala mo pangalan ng Panginoon. Amen. Ang tanong po, paano tayo magsasalita ng mga salita ng Diyos na may kapangyarihan? Yun talagang nangyayari yung mga Word of God na winiwika natin sa prayers, sa awit, sa worship, sa witnessing. So, how to speak His words in our lives? Paano natin iwiwika ang mga salita ng Diyos? Unang-una po, ito po ang kailangan natin hilingin. We need to ask God to give us a clean heart, a pure heart. Kailangan po, hingin natin sa Panginoon na linisin ng Panginoon yung ating puso. Kasi po, pag malinis po ang puso, malinis po yung lalabas. Kapag marumi po ang pusong ito, marumi din po ang mahayag. Tama po ang sabi ng Biblia sa Matthew 12:34. Ano po ang sabi diyan? Out of the abundance of your heart, the mouth speaketh. Kung ano ang laman ng puso ng tao, sabi ng Panginoon, yun ang lalabas. Kaya hindi po nakakapagtaka kapag nakakakita kayo ng mga tao, marumi yung mga sinasabi nila, masakit yung mga sinasabi nila, toxic words yung mga sinasabi nila,
Kasi po, toxic po ang lahat ng laman ng kanilang puso. Kaya, as a child of God, we need to surrender our lives to the Lord and ask Him na, Lord, please, give us a pure heart, give us a clean heart. Amen. Parang water dispenser lang yan. Kung ang laman yan ay juice, ano lalabas? Juice din. Alam nga, soft drinks. Di ba? Kung tubig ang laman yan, ano lalabas dyan? Tubig din. Tama. Kaya mahalaga po sa isang anak ng Diyos, tayo po ay nagbababad sa mga salita po ng Diyos. Kaya sabi po, babad sa presensya ng Panginoon. Babad sa kanyang mga salita. Praise God. Kaya dinidiscourage po namin kayo na wag po tayong magbabad sa social media o sa sino mang tao na nakakausap natin na hindi naman maganda yung nakukuha natin. Mas maganda kung magbababad tayo, doon tayo sa nakakakuha tayo ng mga salita po ng Diyos. Kasi pag punong-puno ka ng Word of God, kapag ikaw ay nasaktan, kapag ikaw ay nahihirapan, lalabas po ang salita ng Diyos. Napansin niyo po kung kailan tayo nakakapagsalita ng di maganda. Tanungin mo yung katabi mo, tuwing kailan ka nagsasalita ng mga bagay na hindi maganda? Sagutin mo, una, kapag nagugutom ako. Sino po dito? Sino po dito? Taas ang kamay, pag gutom, kung ano-anong sinasabi. Ha? Di ba pag gutom ang tao, kung ano-ano sinasabi? Sino po dito, bawal gutumin? Kaya nga mahalaga, puno ka ng salita ng Diyos. Kasi kahit gutom ka, pag puno ang puso mo ng salita ng Diyos, sabi ni Jesus, kung ano laman ang puso, siyang lalabas sa iyong bibig. Kaya nga, ang isang tao, madali mong malaman kung may Word of God siya. Paano mo malalaman kung may Word of God siya? Puno siya ng Word of God. Paano? Pag nahihirapan siya, diyan mo makikita. Kapag nasa lugar siya na hindi niya gusto. Amen? Kapag nagugutom. Kasama po talaga yun. Amen? Hallelujah. How to speak His words in our lives. Number 1, we need to have a pure heart. Number 2, we need to walk in victory. Lagi kang lalakad sa, pakisabi po, victory. Lakaran mo yung tagumpay. No po, ano po ba yung tagumpay na sinasabi diyan? Sa Revelation 12:11, ang sabi po diyan, and they have overcome, pakisabi po, conquered. They have conquered, overcame him. Yung him dito, it refers to the devil, Satan, Lucifer. Ang sabi diyan, they have overcame him by the blood of the Lamb. Sino yung Lamb dito? Jesus Christ. The blood of Jesus Christ. At paano pa po natin siya na-conquer? Paano pa po natin siya na-overcome? Ang sabi diyan, and by the word of their testimony. Doon pala tayo nagtatagumpay. Yan po mga kapatid ang lagi nating lakaran. Nagtatagumpay tayo through our confession, through our declaration. Sa mga sinasabi natin na salita ng Diyos, nagtatagumpay po tayo. Amen. Amen. Maganda po na makita natin ito. Maganda na ma-realize natin ito. Paano nga ba tayo magtatagumpay kung lagi mong sinasabi ang mga salita po ng Diyos? Ang pinaka-perfect example dyan, the story of Joseph. Si Joseph, mga kapatid, makikita mo sa kanya, hindi siya nagsasalita ng negative, hindi siya nagrarant, hindi po siya toxic. Ang dami nang nangyari sa kanya. Pero makikita mo, worship pa rin si Joseph.
Mga pangako pa rin ng Diyos ang kanyang pinanghahawakan. Nandiyan na ibinenta siya ng kanyang mga kapatid. Nandiyan na ikulong siya sa hindi naman niya kasalanan. Kung papansinin mo, pwede na siyang magreklamo. Pwede na siyang magalit. Pwede niya nang sisihin ang Panginoon. Pero hindi eh. Hindi siya nagsalita ng ganun. Mga kapatid, ganito po kasi sa spiritual battle. Sa spiritual warfare po kasi, napakahalaga ng mga sasabihin natin. Napakahalaga. Ang nangyari kay Joseph, ine-expect na ng dyablo na magsalita siya ng masama sa kanyang mga kapatid, magalit siya sa boss niya, magalit siya doon sa kanyang sitwasyon, sabihin niya malamok, madilim, malamig, pangit ang lugar na ito. Wala po siyang sinabing ganun. Every time na nagsasalita tayo ng hindi maganda, nagtatagumpay ang dyablo. Sikuhin mo yung katabi mo, wag mo hayaang sapakin ka ng dyablo. Kasi every time na nagsasalita tayo ng toxic words, nakakaisa ang dyablo eh. Nakuha po natin? Pakisabi sa katabi mo, promise ko, iingatan ko yung mga salita ko. Iingatan ko yung mga pinopost ko. Kasi po, every time na nagre-reklamo tayo, pakihampas nga yung katabi mo, huwag ka nga nang magreklamo. Huwag kang magreklamo. Magpasalamat ka sa Diyos. Dahil mas maganda pa yung kalagayan mo compare sa ibang tao. Amen. Every time na nagre-reklamo tayo, nakakaisa ang kaaway sa atin. May nakakancel na blessing. Pinanghihina ka ng dyablo. Sino po dito mga anak taas ang kamay? Alam ko mababait kayo na bata, alam ko mababait kayo na mga anak. Can we say amen to that? Amen. Pero mga anak, every time na nagsasalita tayo ng disrespectful to our parents, nagtatagumpay ang kaaway. Kapag ang dating ng pananalita mo, walang respect, walang galang, parang mas mataas pa boses mo sa tatay mo, sa nanay mo, akala mo parang may pride ka dyan na nasigawan mo yung tatay mo, nasigawan mo yung nanay mo, mali ka. Kasi hindi mo alam, nagtatagumpay sa iyo ang kaaway. Amen. Gayahin mo si Joseph. Laging nagpapakumbaba, laging sumasamba, laging nagpupuri. Salita ng Panginoon, lagi niyang winiwika. Kaya lahat ng pangit na nangyari sa kanya, pinaganda ng Panginoon. Amen. Lahat ng pagsubok na pinagdaanan niya, sa dulo, pagpapala. Praise God. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Last, and then we will pray, speak His words daily. Kasi ang sabi ng Bible, meditate His words day and night. At ang ibig sabihin ng meditate, pinagbubulay-bulaya mo, sinasalita mo, wini-whisper mo, kinakanta mo. At ang sabi ng salita ng Diyos, iwika mo ang salita ng Diyos araw-araw, gabi-gabi. Yan dapat ang sinasabi natin palagi. Amen. Amen. Ang salita po ng Panginoon, lagi po natin dapat i-speak in our prayers, iwika in our worship, i-post sa social media, laging salita ng Diyos. Salita ng Diyos. At kapag ang salita ng Diyos, winiwika mo, pinagpapala ka ng Panginoon. Pinapagaling ka ng Panginoon. At ang lahat naman ng makakabasa noon, lahat ng mga tatanggap noon, makakarinig noon, mapagpapala din. Lalakas din. Amen. Napakaganda po ng story dito po sa 2 Kings chapter 4, verse 1 to 7, the widow in the oil jar.
meron pong isang biyuda. Ano po ibig sabihin ng biyuda? Nag-iisa na lang po sa buhay, patay na ang kanyang asawa. At meron po siyang 2 anak. May 2 anak po siya na lalaki. At nagkaroon po siya ng malaking problema kasi hindi po siya makapagbayad ng utang. Nung hindi po siya makapagbayad ng utang, dumating po yung mga mangungulekta. Humaba kasi ng humaba na na ilang beses na siyang nakiusap, hindi pa rin po siya makapagbayad kasi patay na nga yung asawa niya, wala na nagtatrabaho, maliliit pa yung mga anak niya. Mahirap lang po sila. Ito po, dumating po yung mangungulekta, kukunin yung 2 po niyang anak at gagawing alipin, gagawing slaves. Umiiyak po yung nanay. Umiyak po yung nanay. Kaya tumakbo po siya kay Elijah na isang naglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, Sir, tulungan niyo po ako. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Umiiyak yung babae. Kasi mahirap lang po siya. Wala po siyang ibang kayamanan kundi yung 2 na lang niyang anak. Kasi every time na nakikita niya yung mga anak niya, siguro naaalala yung tatay. Kamukhang kamukha ng tatay. At kung to ay mawawala, okay lang po sana kung mawala, tapos gagawing manager, supervisor, okay lang po yun eh. Pero gagawing slaves, gagawing mga alipin. Nagdudugo yung puso ng babae. Kaya sabi niya kay Elijah, tulungan niyo po ako. Sabi ni Elijah, anong meron? Anong meron sa'yo? Anong meron kayo? Wala nga po eh. Ang meron lang po ako, yung kaunting oil sa aming jar. Sabi ni Elijah, ganito gawin mo, manghiram ka ng mga lalagyan sa mga kapitbahay mo. Magkulong ka sa kwarto. Ayan po, ang dami nilang nahiram. Malalaking mga balde, drum. At ang sabi ni Elijah, magpe-pray ako. At pagkatapos, yung kaunti niyong oil, isalin niyo sa mga lalagyan na nahiram niyo. At ako'y mananalangin sa Diyos. Mga kapatid, habang sinasalin niya po, nakakapuno po siya. Pakisabi po, miracle of multiplication. Lahat po ng jar, lahat po ng sisidlan na nahiram po niya, napuno po niya. Hanggang sa napuno lahat. At ito po ay ibinenta, nakapagbayad po ng utang, nakapag-start ng negosyo, nagkaroon po sila ng magandang buhay, silang mag-iina. Pakisabi po, praise God. Ano po ang lesson na pwede natin makuha dito, mga kapatid? Simple lang po. Tayo po, pag may problema din, lumalapit din tayo sa ating Diyos. Pag may pangangailangan tayo, siya po ang ating ATM. Amen. Siya po ang ating shelter. Siya ang ating shield. Siya ang ating portion. Siya po ang ating Ama sa langit na nagmamahal po sa atin. Amen. At kapag may problema tayo at lumalapit tayo sa Panginoon, tinatanong din yan tayo, anak, anong meron ka? May konti po tayong oil. Pero meron tayong malaking Panginoong Diyos. Little oil plus big God. Amen. Our God is bigger than any problem that we have. Can we say amen to that? Amen. Ang lesson lang dito, mga kapatid, ito pong mga lalagyan na ito, tumutukoy po ito, sumisimbolo rin po ito sa mga problema po natin. Bawat isa po sa atin may problema, bawat isa sa atin may lalagyan. Pero ang hamon sa atin ng Panginoon, huwag natin punuin yung mga jar, yung mga sisidlan po natin ng mga negative thoughts, ng mga discouraging thoughts, negative words, toxic words. Huwag po natin siyang punuin, kundi punuin natin ito ng mga salita ng Diyos. Amen.
Araw-araw, magpuno po tayo ng salita ng Diyos. Araw-araw po, mag-igib po tayo ng mga salita ng Diyos. Ito po ang ipampuno natin. Kasi pag ito'y isinalin po natin, pagpapala po ang lalabas po dito. Amen.